Sa paanan ng kabundukan sa isang liblib na bahagi ng Quezon Province, naroroon ang isang maliit at tahimik na barangay na tila ba nalimutan na ng panahon. Dito, ang mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, at ang mga tao'y sanay sa buhay na mabagal at payapa. Wala masyadong dumaraang sasakyan, at tanging ang tilaok ng manok, yabag ng kalabaw, at halakhakan ng mga bata, tang musika ng araw-araw. Isa sa mga bata roon ay si Alona, isang 13 anyos na dalagita na madalas nakaupong mag-isa sa ilalim ng manggang matanda sa likod ng kanilang barong-barong. Alona, huwag ka masyadong magbabad sa araw. Baka mapasukan ka ng init sa ulo, sigaw ng matanda mula sa loob ng bahay. Sandali lang po, Lola Minda, isusulat ko lang to, sagot niya habang hawak ang isang lumang notebook na pinaglumaan na ng panahon. Ito ang kanyang diary, ang tanging kaibigan na hindi siya kailanmang iniwan. Mahinhin si Alona, hindi tulad ng ibang bata sa lugar na palaging nasa kalsada o tumatakbo sa palayan. Siya'y mas tahimik, mapagmasid, at palaging tila may iniisip na malalim. Lumaki siyang kapiling-lan ang kanyang lola na si Aling Minda, isang babaeng pila pinanday na ng panahon, may kulubot na balat, ngunit may pusong mas malambot pa sa bagong lutong puto. Ang kanyang ina ay umalis noon pa mang siya'y 3 taong gulang pa lang at ang kanyang amay matagal nang nakakulong sa kasong hindi niya lubusang maintindihan. Kapag tinatanong niya ang lola tungkol dito, laging ang sagot lang ay, "May mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman ngayon, anak." Pero kahit walang magulang, hindi lumaking palaaway o mapagreklamo si Alona. Sa halip, siya'y naging isang batang puno ng pangarap. "Balang araw, magtatayo ako ng sariling eskwelahan," bulong niya minsan habang tinitingnan ang lumang paaralang yari sa kahoy sa gitna ng baryo. Para sa mga batang hindi kayang maglakad ng 2 oras papunta sa bayan, gaya ko. Tuwing gabi, habang ang mga tao ay abala sa panonood ng teleserye sa kapitbahay na may kuryente, si Alona ay nakayuko sa ilalim ng gasera, nagsusulat. "Mahal kong diary, na yon ay napakaaliwalas ng langit. Sana ganito rin ang puso ko, aliwalas at tahimik. Pero may lungkot pa rin dito sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Minsan iniisip ko kung buhay pa ang mama, o kaya kung totoong masamang tao si papa. Pero kahit ganoon, gusto ko pa rin silang makilala." Si Alona ay hindi lang basta bata. May kaloob-looban siyang tila mas matanda kaysa sa edad niya. Saksi si Aling Minda kung gaano siya kadaling maantig sa mga simpleng bagay. Isang uwak na may sugat sa pakpak, isang batang umiiyak dahil walang baon, o kahit isang lola na naglalako ng saging habang basang-basa sa ulan. Minsan iniisip ko, "La, bakit po kaya ganito ang buhay natin?" Tanong ni Alona habang hinihimas ang buhok ng matanda. "Dahil anak, may plano ang Diyos para sa lahat. At kahit hindi natin siya laging naiintindihan, alam niyang kailangan nating matuto muna ng tapang bago tayo bigyan ng ginhawa." Tahimik si Alona. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil takot siyang magtanong ng mga bagay na baka masakit ang sagot. Pero sa kabila ng pananahimik niya, may mga mata sa baryo na nakakakita ng kakaibang liwanag sa kanya. Isang bata na hindi lang simpleng nakikiayon sa mundo, kundi tila ba may misyon itong hindi pa niya alam. Isang araw, habang pauwi mula sa ilog, napadaan siya sa bahagi ng baryo na tinayuan ng mga dayuhang construction worker. May ginagawa silang tulay sa ilog, proyekto ng lokal na pamahalaan. Doon niya unang nakita si Kuya Tisoy, isang lalaking nasa mid-20s, may maputing balat, kulot na buhok at palangiti. "Uy, Little Miss, anong pangalan mo?" Bati ng lalaki habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga. Hindi agad sumagot si Alona. Sanay siyang umiwas sa mga estranghero. Pero mabait ang tingin ng lalaki. Nagpakilala siya. "Ako po si Alona." "Alona? Parang pangalan ng isang prinsesa ah." Sabay ngiti ng lalaki. Simula noon, palagi na siyang binabati nito tuwing nadaraanan niya ang construction site. Minsan may pasalubong pa,
biscuit, candy o simpleng bulaklak na pinulot sa daan. Para kay Alona, isang bagong karanasan ito. Isang tao na hindi niya kadugo, ngunit tila interesado sa kanya. Wala siyang kapatid at ang mga kalaro sa baryo ay kadalasan hindi siya sinasama. Kaya hindi niya alam na ang maliit na pagkakaibigang iyon ay may dalang panganib. Ngunit sa yugtong ito ng kanyang buhay, wala pa siyang muwang sa tunay na motibo ng ilang tao. Ang alam lang niya, sa kabila ng katahimikan ng kanilang baryo at ng kanyang payak na pangarap, unti-unting may gumugulo sa kanyang mundong dati tahimik. Sa gabing iyon, habang pinapahiran siya ni Aling Minda ng Vicks sa dibdib dahil sa sipon, tinanong siya nito, "May bago ka bang kaibigan, anak?" Napaisip si Alona. Gusto niyang ikwento si Kuya Tisoy. Pero sa isang iglap, hindi niya alam kung bakit pinili niyang tumango lang at ngumiti. "Meron po la, bago lang din po kaming nagkakilala." Hindi niya alam kung iyon ay simula ng paglalapit ng bagong pag-asa o paanyaya ng isang trahedya. Ngunit sa murang edad, paano mo nga ba malalaman kung alin sa mga ngiti ang totoo at alin ang may tinatago? Hindi maipaliwanag ni Alona kung bakit sa tuwing nadaraanan niyang construction site, ay tila ba may humihila sa kanyang mga paa upang tumigil. Sa likod ng punong mangga malapit sa daan, nandoon si Kuya Tisoy. Laging nakangiti, may daladalang candy o simpleng laruan. "Para sa'yo to, prinsesa," wika niya minsan. Iniabot ang maliit na pink na pitaka na may cartoon na pusa. Napangiti si Alona. Noon lang siya nakatanggap ng bagay na hindi galing kay Lola Minda. Sa simula, parang wala namang masama. Si Kuya Tisoy ay laging mabait. Madalas nagtatanong kung kumain na ba siya, kung may baon siya sa school, o kung gusto niyang sumama sa tindahan. Isang araw, inalok siya nitong ihatid pauwi. "Wala namang araw, sabay na tayo," sabi ng lalaki. Sa murang isip ni Alona, iyon ay isa lamang kabutihang loob. "La, hinatid po ako ni Kuya Tisoy galing school," kwento ni Alona pagka-uwi. Agad na umangat ang kilay ni Aling Minda. "Sino yang Kuya Tisoy?" "Yung nagtatrabaho po sa tulay." "Mabait naman po, La. Hindi po ako pinilit." Nag-alala ang matanda. Pero dahil wala pa siyang sapat na dahilan upang pagbawalan ng apo, pinili na lang niyang paalalahanan ito. "Mag-ingat ka palagi, anak. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Minsan may ngiti na may balak." "La, mabait po talaga siya. Parang kuya ko." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging madalas ang kanilang pagkikita. Si Kuya Tisoy ay tila laging may dahilan upang makita si Alona. May mga pagkakataong hihintayin siya sa labas ng paaralan at minsan ay susunduin pa kahit hindi siya humiling. Noong una ay nahihiya pa ang bata, pero dahil tila walang masama sa mga kilos ng lalaki, unti-unting napalapit ang kanyang damdamin. Isang hapon, inanyayahan siya ni Kuya Tisoy sa barong-barong nilang tulugan ng mga manggagawa. "May bago akong laruang binili para sa'yo. Gusto mo bang tingnan?" tanong ng lalaki habang nakaluhod sa harap ng bata. Si Alona ay nag-alinlangan, ngunit sa huli ay sumama. Pagpasok sa loob, naamoy niya agad ang amoy ng semento, pawis at sigarilyo. Tahimik ang lugar. "Wala yung mga kasama ko umuwi sa bayan," paliwanag ni Kuya Tisoy. Habang hawak pa rin niya ang isang maliit na laruan, tinuro niya ito sa mesa. "Gusto mong upuan ko muna to?" tanong ni Alona. "Hindi na, halika dito. Dito ka sa tabi ko umupo," utos ng lalaki, sabay akbay sa kanya. Noon pa lang, nakaramdam na si Alona ng kakaiba. May kilabot, may hindi maipaliwanag na kaba. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa isip-isip niya, baka nagpaparinig lang si Kuya Tisoy ng lambing bilang kuya. Ngunit bigla na lang humigpit ang pagkakayakap. Mabilis, parang tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Walang paunang salita, walang paggalang. Mula sa simpleng pagkakaibigan, naging bigla ang bangungot. Hindi alam ni Alona kung paano makaalpas. Pinilit niyang sumigaw pero natakpan ang kanyang bibig. "Huwag kang maingay, masisira tayo pareho. Ayaw mo yun, di ba?" bulong ni Kuya Tisoy na puno ng babala. Pagkatapos ng lahat, pinabaunan siya nito ng candy. "Huwag mong sasabihin kahit kanino ka,
lalo na kay lola mo. Kapag sinabi mo to, baka mapahamak siya. Ayaw mo siyang mawala, di ba? Pag uwi niya sa bahay, hindi na siya umiyak. Tila nawala ng luha ang kanyang mga mata. Sa halip, tumingin lamang siya sa kisame ng kanilang barong-barong habang nakahiga sa banig. Tahimik, walang kibo. Simula noon, nag-iba ang kilos ni Alona. Hindi na siya palangiti, mas madalas na lang siyang natutulala. Tila ba may gusto siyang sabihin, pero hindi niya alam kung kanino o paano. Ang dati niyang diary ay hindi na niya masulatan. Tila hindi sapat ang mga salita upang ipinta ang sakit na biglang sumakop sa kanyang katauhan. Isang araw, napansin ni Aling Minda na umiiyak si Alona habang natutulog. Lumapit ito at niyakap ang apo. "Anak, may problema ba? Nasasaktan ka ba?" Umiling lamang si Alona. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang kasinungalingang pinipilit niyang itago. "Kung sakaling may nangyaring masama sa iyo, anak, huwag kang matakot sabihin sa akin. Hindi ako galit. Hindi kita iiwan." Malambing na wika ng matanda. "Wala po la, pagod lang po siguro." At iyon na lamang ang naging tugon niya araw-araw. Makalipas ang ilang linggo, biglang nawala si Kuya Tisoy. Tapos na raw ang proyekto. Umalis nang hindi nagpaalam. Para kay Alona, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit ang naiwan nitong banta ay parang pangungusap na palaging bumubulong sa kanya tuwing gabi. "Huwag mong sasabihin kahit kanino." Sa mga sumunod na buwan, unti-unti na ring nagbago ang kanyang katawan. Nagsimulang lumaki ang kanyang tiyan, madalas siyang nahihilo at may mga sandaling masakit ang kanyang balakang. Hindi niya lubos maintindihan. Hindi rin siya marunong magtanong. At higit sa lahat, hindi siya handang aminin ang mas malalim na katotohanan sa likod ng lahat. Tahimik siyang namumuhay habang binabalot ng kaba, hiya at takot ang kanyang mga araw. Isinara niya ang mundo sa kanyang paligid. Naglakad siya araw-araw sa parehong kalsada, mula bahay, palengke, ilog, paaralan. Ngunit dala ang bigat na hindi kayang buhatin ng sinuman sa edad niyang 13. At sa kanyang murang isipan, tanging isang tanong ang paulit-ulit, "Kasalanan ko ba ito?" Lumipas ang mga buwan, at habang ang langit sa kanilang baryo ay patuloy na nagbabago mula sa bughaw tungo sa kahel tuwing dapit hapon, isang pagbabago rin ang tahimik na bumabalot sa katawan at damdamin ni Alona. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Aling Minda na may mabigat na kinikimkim ang kanyang apo. Ngunit tila ba walang lakas ng loob si Alona upang ilabas ito. Isang umaga, habang abalam naglalaba si Aling Minda sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang tila may kakaiba sa postura ni Alona. Paika-ika itong naglalakad. Hawak-hawak ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan at bahagyang namumutla. "Anak, masama ba pakiramdam mo?" Tanong ng matanda habang pinipigilan ang kaba. "Medyo pola, parang sumasakit po ang tiyan ko." Sagot ng bata, pilit na ngumiti, ngunit hindi maitago ang kapayatan sa kanyang mga pisngi. Inatigil ng matanda ang ginagawa at agad siyang pinaupo sa silong. Habang pinupunasan ng pawis sa noo ng apo, napansin ni Aling Minda ang bahagyang umbok sa tiyan ni Alona. Noong unay, inisip niyang baka busog lang o galing sa abnormal na kabag. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang mas mabigat na hinala ang pumilit pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang maaari. "Alona," mahinang sambit ni Aling Minda, "kailan pa sumasakit yung tiyan mo?" "Matagal-tagal na rin po la, pero akala ko po normal lang." Napabuntong hininga ang matanda. Hindi na siya nakatiis. Kinabukasan, dinala niya ang apo sa health center sa bayan, kahit pa wala silang sapat na pamasahe. Inutay-utay niya ang natitirang perang itinatago niya sa ilalim ng kahon ng bigas. Yung perang dapat sana ay para sa gamot sa kanyang rayuma. Sa health center, nadatnan nila si Nurse Eva, isang veteranong midwife na sanay na sa pag-aalaga ng buntis at mga anak. Sinuri nito si Alona habang nakaupo sa isang lumang plastic chair. Habang hinihimas ang tiyan ng bata, napakunot ang noo ng midwife. "Ilang taon ka na, iha?" tanong ni Nurse Eva. 13 po,
Mahina at halos hindi marinig na sagot ni Alona. May regla ka na ba noon pa? Tanong muli nito. Habang nagsusulat sa logbook, mga ilang buwan na rin pong wala ngayon. Napatingin si Nurse Eva kay Aling Minda na noon ay tahimik na nakaupo sa sulok. Kailangan nating magsagawa ng pregnancy test. Hindi po ito normal na kabag, Aling Minda. Medyo malambot pero may umbok. Mas mabuting masiguro. Parang binagsakan ng langit si Aling Minda sa narinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Alona sa loob ng klinika. Pinipilit niyang isipin na baka nagkakamali lang ang nurse. Baka may iba pang dahilan ang pag-umbok ng tiyan ng kanyang apo. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik si Nurse Eva na may hawak na maliit na papel. Tahimik, malalim ang buntong hininga. Positive po ang resulta. Mahinang pahayag ng nurse. Buntis si Alona. Nanghina ang tuhod ni Aling Minda. Napaupo siya sa lumang bangko habang pinipigilang bumagsak ang luha. Si Alona naman ay parang nawala sa sariling katawan. Tahimik, walang reaksyon, nakatitig lamang sa kawalan. Hindi po maaaring buntis siyang apo ko. Hindi po siya lumalabas ng bahay maliban sa school at palengke. Hindi po siya ganyan. Halos sumisigaw na ang matanda. Tila umaasa pa ring may pagkakamali. Pero ang katotohanan ay hindi na mapagkakaila. Habang pauwi, tahimik silang maglola. Wala ni isang salita. Tanging ugong ng tricycle at mga yabag ng maliliit na bata ang naging tunog sa kanilang paglalakad pauwi. Pagdating sa bahay, agad dumiretso si Aling Minda sa kanyang silid at durog ang dibdib na naupo sa gilid ng papag. Alam niyang hindi siya pwedeng magalit sa bata. Pero hindi rin niya alam kung saan siya magsisimula. Sa huli, lumapit siya sa apo at dahan-dahang niyakap ito. Anak. Mahina niyang wika habang humihikbi. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero huwag kang matatakot sa akin. Sasamahan kita. Doon tuluyang bumigay si Alona. Umiyak siya hindi gaya ng dati na tahimik lang. Ito ay iyak na may hinagpis, takot at matinding pagkalito. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Ayokong masaktan kayo. Hindi mo kasalanan, Alona. Mariing sagot ni Aling Minda. Hindi mo kasalanan. May gumawa sa iyo nito. Kinabukasan, nagtungo si Aling Minda sa barangay hall upang humingi ng tulong sa social worker. Bagaman may kaba at takot na baka mapahiya ang kanilang pamilya, mas nanaig ang hangarin ipaglaban ang karapatan ng kanyang apo. Pinayuhan siya na idokumento ang bawat detalye at simulan ang tahimik na investigasyon. Ngunit si Alona, bagamat unti-unti nang binubuksan ang kanyang sarili sa katotohanan, ay hindi pa rin handang magsalita kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na bagay na iyon sa kanya. Tila isang pader ang nakaharang sa kanyang bibig, at ang banta na baka mapahamak si Lola ay paulit-ulit pa rin niyang naririnig tuwing sinusubukang magsalita. Mula noon, hindi na siya pinapasok sa eskwelahan. Natatakot si Aling Minda sa maaaring panlalait at tsismis ng mga tao. Sa halip, pinilit niyang turuan si Alona sa bahay gamit ang mga lumang libro at modules na hiniram niya sa barangay library. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ng bata, lumalalim din ang kanyang katahimikan. Isang gabi, habang binubuksan ni Aling Minda ang baul sa ilalim ng papag, may nakita siyang diary. Luma na ito. May mga luhang tumulo na yata sa bawat pahina. Binasa niya ang unang pahina. Mahal kong diary, kung sakali mang mawala ako sa mundong ito, sana may makakita nito at malaman kung gaano ako nagmahal at kung gaano ako natakot. Doon nagsimulang magduda si Aling Minda na may mas malalim pang kwento sa likod ng katahimikan ni Alona. Lumipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang pagbubuntis ni Alona. Sa kabila ng mga panalangin at lakas ng loob ni Aling Minda, nanatiling tikom ang bibig ng kanyang apo tungkol sa tunay na nangyari. Tila may nakaharang na pader ng takot at hiya sa bawat tanong. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan nilang kumilos. Samantala, sa kabilang dahon ng bayan, ang mga construction worker
na siyang dahilan ng pansamantalang kabuhayan ng mga taga-baryo ay isa-isa nang nagsisiuwian. Tapos na ang proyekto. Kasabay ng paglisan ng kanilang mga truck ay ang misteryosong pagkawala ni Kuya Tisoy. May nakita ka bang si Tisoy? Tanong ni Aling Minda sa isang trabahador sa karinderya. Ah, yung maputi? Umalis na ho last week. Hindi na nga nagpaalam. Basta na lang hindi bumalik. Sagot ng lalaki habang kumakain ng pansit. Nagdilim ang paningin ni Aling Minda. Ang pag-alis ni Kuya Tisoy ay tila ba kumpirmasyon ng kanyang kinatatakutan. Ngunit sa kawalan ng pangalan, buong pagkakakilanlan at testimonya mula kay Alona, paano sila magsasampa ng kaso? Isang gabi, habang nakaupo si Alona sa labas ng bahay at nakatingala sa buwan, lumapit sa kanya si Aling Minda. Anak, hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan kung hindi mo ako tutulungan. Mahinang sambit ng matanda. Ayokong pilitin ka, pero kung may ginawa sa'yo na hindi mo ginusto, may karapatan tayong lumaban. Tahimik si Alona, walang imik, pero bakas sa kanyang mga mata ang sakit. Sa wakas, nagsalita siya. La, natatakot po ako. Baka balikan po kayo. Sinabi po niya wag kong sasabihin kahit kanino. Hindi na niya tayo kayang balikan, anak. Wala na siya rito. Umalis na. At kahit pa bumalik siya, hindi tayo nag-iisa. Sagot ng matanda habang mahigpit na niyakap ang apo. Ngunit kahit paunti-unti nang nagbubukas si Alona, hindi ito sapat upang mahanap si Kuya Tisoy. Sa barangay ay wala ring record ng mga trabahador dahil ang kontrata ng proyekto ay hawak ng isang subcontractor mula sa Maynila. Para silang naghanap ng karayom sa gitna ng damuhan. At habang abala si Aling Minda sa pagkolekta ng detalye upang maisulong ang reklamo, unti-unti ring naramdaman ni Alona ang paggalaw sa kanyang tiyan, mga kirot at paninikip na hindi niya maintindihan. Isang umaga, halos madapa siya sa harap ng bahay nang bigla siyang mawalan ng balanse at sumakit ang kanyang balakang. Alona! Sigaw ni Aling Minda. Agad siyang inalalayan at pinaupo. Kinapa ang tiyan nito at napansing mas lumambot ito kaysa dati. Hindi ito normal. Bulong ng matanda. Kailangan na nating bumalik sa health center. Muling isinama ni Aling Minda si Alona sa midwife na si Nurse Eva. Nang makita ang lagay ng tiyan ng bata, agad silang nirefer sa district hospital. Kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Hindi ako kampante, sabi ng nurse habang isinusulat ang referral. Pagdating sa ospital, si Dr. Perez, isang obstetrician gynecologist, ang tumingin kay Alona. Matapos ang ilang pansusuri at pag-ultrasound, napansin niya agad ang kakaibang anyo ng laman sa sinapupunan ng dalagita. Aling Minda, wala pong heartbeat, wala ring form na sanggol. Hindi po ito normal na pagbubuntis. Pahayag ni Dr. Perez habang pinapakita ang resulta ng ultrasound. Napakunot noo si Aling Minda. Anong ibig niyo pong sabihin, Doktora? Base sa mga sintomas at ultrasound results, malaki po ang posibilidad na ito ay tinatawag naming molar pregnancy. Isang abnormal na pagbubuntis kung saan imbes na sanggol ang nabubuo, mga abnormal na cells ang lumalago sa loob ng matres. Parang umikot ang mundo ni Aling Minda at Alona. Hindi lamang pala trauma at abuso ang kanilang pinapasan. Ngayon ay isa pang seryosong banta sa kalusugan ng bata. Kailangan po itong operahan agad. Dagdag ng doktora. Kung hindi matanggal, pwedeng mauwi ito sa kanser. Nanginig si Aling Minda habang niyayakap ang apo. Si Alona naman ay parang nawala ng ulirat. Sa murang edad niya, hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang mapag-usapan ng mga tao, ang pagkawala ng kanyang pangarap, o ang posibilidad na hindi na siya mabuhay. Habang naglalakad sila pauwi upang maghanda para sa operasyon kinabukasan, napahawak si Alona sa kamay ng kanyang lola. La, kung mawala po ako, wag po kayong mag-isa. Ayokong maiwan kayong mag-isa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahigpit na sagot ni Aling Minda. Pinipigilan ang luha. Hindi ka mawawala. Lalaban tayo. Basta't huwag kang bibitaw. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig si Alona, tiningnan niyang muli ang kanyang diary. Pero hindi na siya nagsulat.
Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at pinilit isipin ang sarili niyang masaya. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang batang may kakayanang bumangon. At habang ang hangin sa gabi ay dumarampi sa bubong ng kanilang bahay, isang panibagong kabanata ng pakikipaglaban ang nagsisimula sa buhay ng batang minsang pinatahimik ng takot. Mainit ang sikat ng araw na iyon, ngunit sa loob ng bahay ni na Alona ay malamig ang pakiramdam. Isang katahimikang may halong kaba ang gumabalot sa paligid habang si Aling Minda ay abalang nag-aayos ng mga gamit na kakailanganin sa pag-alis nila patungong ospital kinabukasan. Sa isang gilid ng silid, nakaupo si Alona, tila namumungay ang mga mata sa pagod at pag-iisip. La, kailan po kaya matatapos to? Mahinang tanong ni Alona habang hawak-hawak ang lumang teddy bear na ibinigay sa kanya ng kanyang lola noong siya ay 7 pa lamang. Malapit na anak, sagot ni Aling Minda habang isinisingit ang mga damit sa lumang backpack. Iwala lang sa Diyos, makakaraos din tayo. Pero ang kapalaran ay may sarili nitong paraan ng pagsusulit. Bandang hapon, habang si Alona ay nagpapahinga, bigla siyang napabalikwas ng bangon sa sakit na parang kumurot sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Nanlaki ang mata niya. Hindi ito ang ordinaryong sakit na naramdaman niya sa mga nakalipas na buwan. Mas matalim, mas malalim at may kasamang pagkahilo. La! Sigaw ni Alona, nanginginig ang tinig habang hawak ang tiyan pat nakayuko sa sahig. Tumakbo si Aling Minda nang makita ang apo, nangingitim na ang gilid ng labi nito at malamig ang pawis sa noo. Dahan-dahan niyang inalalayan ito paakyat sa papag, sabay sumigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Tabang! Tabang! Dalhin natin sa ospital si Alona. Ilang sandali lang, dumating ang tricycle ni Mang Rudy, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging laging handa. Pinaghilera ng mga kapitbahay ang katawan ni Alona sa likod ng tricycle. Si Aling Minda ay halos hindi alam ang gagawin sa sobrang pag-aalala. Habang umaarangkada ang tricycle patungong ospital, si Alona ay nakapikit, nanghihina at hirap na sa paghinga. Pigil na pigil ni Aling Minda ang luha habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang panalangin. Panginoon, huwag po ngayon. Huwag po munang kunin si Alona. Hindi ko po siya kayang mawala. Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse sa emergency room. Bata po ito, dalhin sa OB emergency. Sigaw ng isang nurse. Agad isinugod si Alona sa loob ng isang kwarto habang iniwan sa labas si Aling Minda na ngayoy nanginginig at wala nang lakas sa mga tuhod. Lola po ba kayo? Tanong ng nurse. Opo, ako po ang nag-aalaga sa kanya simulat sa pool. May na-diagnose na po ba ang anak ninyo? May preliminary findings na ba kayo? Ang sabi po ng doktor, posibleng molar pregnancy. Napatingin ang nurse sa isa pang kasamahan at mabilis na tumamo. Ihanda ang ultrasound. I-assist si Dr. Perez. Sa loob ng silid, si Dr. Perez ay abalang iniikot ang probe sa tiyan ni Alona. Tahimik ang lahat. Ang ilaw mula sa monitor ay nagsilbing tanging liwanag sa kwartong iyon, habang ang mga mata ng doktor ay nakatuon sa screen. Dok, may nakikita ka ba? Tanong ng isang intern, halatang kinakabahan. Wala tayong fetal outline, puro cystic structures, bubble-like appearance, confirmed. High-risk molar pregnancy ito. Seryosong pahayag ni Dr. Perez. Wala pong baby? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Alona habang pikit ang mga mata. Pilit na nilalabanan ang pagkalito. Walang sagot ang doktor. Lumapit ito sa bata. Hinawakan ang kamay nito at malumanay na nagsalita. Alona, wala kang sanggol sa tiyan. Pero kailangan nating operahan agad dahil delikado ito sa buhay mo. Napasinghap si Alona. Gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng takot, hiya, at sakit na inipon niya sa loob ng mahigit 6 na buwan ay parang walang saysay. Akala ng lahat, buntis siya. Akala niya rin. Ngunit ngayon, mas mabigat pa pala ang totoo. Sa labas ng operating room, inupuan ni Aling Minda ang malamig na simento habang ang mga alaala ng lumipas na buwan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga tanong, ang mga hikbi sa gabi, ang mga luhang hindi niya maunawaan noon. Lahat ay nagsama-sama ngayon
sa isang dagundong ng emosyon. Makalipas ang 1 oras, lumabas si Dr. Perez. Matagumpay ang procedure. Natanggal na po namin ang abnormal na laman pero kailangan pa po siyang i-monitor sa susunod na buwan. Kapag hindi nabantayan, may posibilidad na mauwi ito sa choriocarcinoma. Napatayo si Aling Minda. Cancer po ba yun? Opo, pero hindi po ngayon. Maganda ang timing ng pagkakaoperang ito. Kung hihigit pa ng ilang linggo, baka pumutok ang matres niya. Napahawak sa dibdib ang matanda. Salamat po, doktora. Salamat po. Kinabukasan, habang nakakabit pa ang swero kay Alona, dumating ang isang social worker. Maamo ang mukha at marahan ng boses. Magandang umaga po. Ako po si Ate Riza mula sa DSWD. Narito po ako para tulungan kayo, lalo na si Alona. Napag-abutan ko na rin po ang kaso ninyo sa barangay. Nais ko po sanang makausap si Alona kung okay lang po sa inyo. Tumango si Aling Minda. Basta't huwag niyo pong pipilitin. Mahina pa po ang loob niya. Lumapit si Ate Riza sa tabi ni Alona. Alona, hindi mo na kailangang magsalita kung ayaw mo. Pero gusto lang naming malaman mo na narito kami. At kahit kailan, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Napaluha si Alona. Ang salitang iyon, hindi mo kasalanan, ay tila musika sa kanyang tainga. Buong buhay niya, iniisip niyang siya ang may sala, na siya ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang kanilang buhay. Pero ngayon, may nagsabing hindi. Kung handa ka na, pwede mong sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito sa'yo. Ligtas ka na, Alona. Hindi ka na nag-iisa. Tahimik si Alona, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya si Ate Riza, saka dahan-dahang tumango. Sa kanyang puso, nagsimulang pumasok ang liwanag. At sa ospital na minsang naging saksi ng kanyang sakit, nagsimula ring matuklasan ng katotohanan. Kalmado ang gabi sa ospital. Sa labas, ang mga ilaw ng ambulansya ay kumikislap sa katahimikan, habang ang mga tanod ng gabi ay nagsasalitan sa pagbabantay. Sa loob ng silid ni Alona, may bahid pa ng pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang paghinga ay mas mahinahon kumpara sa mga nakaraang gabi. Habang himbing pa siya sa tulog, si Dr. Perez ay nakaupo sa harap ng kanyang computer sa Doctor's Lounge. Kasama ang 2 pang doktor, binabalikan nila ang mga imahe mula sa ultrasound at ang biopsy result na isinagawa matapos ang operasyon. Tama tayo, Doc. Sabay lapag ni Dr. Perez ng pathology report sa lamesa. High-risk complete hydatidiform mole. Walang fetal tissue. Malinis, puro vesicles, parang kumpul ng ubas ang itsura. Walang sanggol sa loob. Pero nakakagulat pa rin, no? Dagdag ni Dr. Bautista, isang resident pathologist. Sa ganitong edad bihira ito at ang pinakamasakit pa akala ng buong barangay, buntis siya dahil sa masamang gawa ng iba. Hindi nila alam na mas malala pa ang totoo. Tumango si Dr. Perez. Kailangan natin siyang tutukan. Bukod sa physical recovery, mas matindi ang kailangan niyang emotional support. Samantala, sa silid ng pasyente, unti-unting nagising si Alona. Una niyang narinig ay ang mahinang tunog ng oxygen tank sa gilid ng kama. Sumunod ay ang tunog ng pag-ikot ng electric fan sa kisame. At ang huli ay ang mahining pagluwa ni Aling Minda sa tabi niya. La? Tawag niya. Mahina ngunit sapat upang mapalingon ang matanda. Ay anak, gising ka na, sagot ni Aling Minda habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Salamat sa Diyos. Lumapit siya sa kama, hinawakan ang kamay ni Alona. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Parang magaan po, pero pagod pa rin, sagot ni Alona. Alam mo na ba? Tanong ni Aling Minda, tinutukoy ang resulta ng operasyon. Tumango si Alona, dahan-dahan. Narinig ko po kanina si doktora. Wala po palang baby sa loob ko. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Isang uri ng katahimikan na puno ng mga salitang hindi kailangang sabihin. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o malulungkot, dagdag ni Alona. Parang panaginip lang po lahat. Walang masama kung malito ka, anak, sagot ni Aling Minda. Normal lang yan. Pero anak, gusto kong malaman mong napakalakas mo, napakatapang, at hindi mo kailanman kasalanan ang nangyari. Hindi nakasagot si Alona.
Sa halip, pumikit siya at mula sa kanyang mata ay tumulo ang isang linya ng luha. Tahimik, malamig, ngunit may digat na parabang matagal nang iniipon. Kinabukasan, pumalik si Ate Riza, ang social worker. May dala siyang folder ng mga dokumento at mga listahan ng mga organisasyong maaaring tumulong kay Alona sa kanyang recovery. "Good morning, Alona." Bati niya habang nilalapag ang mga papeles. "Ngayon, kung handa ka na, gusto sana naming tanungin kung pwede mong ikwento sa amin kung paano nagsimula ang lahat." Matagal na tumahimik si Alona. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang lola. Tumango si Aling Minda bilang suporta. At doon, sa unang pagkakataon, binuksan ni Alona ang isang pintong matagal na niyang isinara. "May lalaki po. Si Kuya Tisoy ang tawag ko sa kanya. Trabahador po siya noon sa may tulay. Naging mabait siya sa akin. Laging may pasalubong, tsokolate o candy. Akala ko po kuya lang talaga siya." Habang ikinukwento ni Alona ang bawat detalye, naroon si Ate Riza na nakikinig ng buong puso. Walang pagputol, walang paghusga. Si Aling Minda ay tahimik na umiyak sa gilid habang pinapakinggan ang isa-isang salitang iniluwan ng apo. Takot, pananakot, pananahimik at pagdurusa. "Hindi ko po sinabi agad dahil sabi niya, kapag nagsumbong ako, baka mawala si Lola," bulalas ni Alona habang nanginginig ang boses. "Hindi mo kasalanan, Alona." Sabi ni Ate Riza sa mariing tinig, "May mga taong gumagawa ng masama. At kahit gaano kakabait o kainosente, hindi mo yon kasalanan." Nilagom ni Ate Riza ang ulat at ipinangako na tutulungan nilang hanapin si Kuya Tisoy. Magpapadala ng report sa PNP Women and Children Protection Desk at hihilingin na muling buksan ang kaso gamit ang testimonya ni Alona. Pagkalipas ng ilang araw, bumuti na ang lagay ng bata at inirekomenda ng mga doktor na pwede na siyang umuwi, basta't patuloy ang monthly check-up upang tiyakin na wala ng abnormal cells sa kanyang katawan. Sa paglabas nila ng ospital, may dala silang gamot, mga papel ng referral, at higit sa lahat, bagong lakas ng loob. Hindi na tulad ng dati, ang tingin ni Alona sa sarili ay hindi na isang batang walang silbi. Sa unang pagkakataon, kahit pa puno pa rin ng sugat ang kanyang puso, may bahid na ito ng pag-asa. Pagka-uwi nila sa baryo, hindi pa rin maiwasan ang mga matang naninilip, ang mga bibig na bumubulong sa likod. Pero sa halip na umiyak, piningnan lang sila ni Alona ng diretsyo sa mata. Hindi na siya yung dating batang laging nakayuko. Nagsimula na ring iproseso ni Ate Riza ang counseling sessions ni Alona. At awat pag-upo niya sa harap ng therapist, unti-unti niyang inilalabas ang mga tanong na matagal niyang kinimkim. Bakit ako ang pinili niya? May halaga pa ba? Makakabangon pa ba ako? At bawat linggong lumilipas, unti-unti ring nagbabago ang sagot sa mga tanong na iyon. Hindi pa tapos ang laban ni Alona, ngunit ngayong alam na niya ang totoo, ngayong hindi na misteryo ang nangyari sa kanyang katawan, mas may lakas na siyang harapin ang mundo. Hindi siya nabuntis, hindi siya ina, ngunit siya ay isang biktima na hindi na kailanman mananatiling tahimik. Pagka-uwi nila mula sa ospital, muling tumahimik ang paligid ng bahay ni Alona. Ngunit sa katahimikang iyon ay may bagong diwa. Hindi na ito ang katahimikan ng takot at pangamba, kundi katahimikan ng pagninilay ng unti-unting paghilom ng mga sugat na matagal nang iniinda. Ang operasyon ay hindi lamang pisikal na proseso. Para kay Alona, iyon ay simula ng pagbubukas ng sugat upang mailabas ang lason sa loob, hindi lamang ng katawan, kundi pati ng puso at isipan. Ang pagkakaalis ng molar pregnancy sa kanyang sinapupunan ay tila ring pag-aalis sa matagal na niyang kinikimkim na lihim. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag, bagaman ang hangin ay mabigat pa rin sa alaala. Sa loob ng mga unang linggo ng kanyang paggaling, si Alona ay bihirang lumabas ng bahay. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pangangailangan niyang magpahinga at higit sa lahat, mag-isip. Araw-araw siyang sinasamahan ni Aling Minda sa pag-inom ng gamot at pag-monitor ng kanyang katawan. May iniabot na booklet si Dr. Perez sa kanila na nagsasaad ng schedule
para sa kanyang beta-HCG blood test, isang regular na pagsusuri upang matiyak na tuluyan ang nawala ang abnormal cells sa kanyang katawan. Anak, hindi na tayo pupunta sa ospital kundi sa diagnostic center lang sa bayan, paliwanag ni Aling Minda habang binubuklat ang booklet. Basta't maayos ang resulta bawat buwan, tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Tumango si Alona. Wala man siyang sinabing salita, ramdam sa kanyang kilos na unti-unti siyang bumabalik sa sarili. Isang araw, hiniling niya sa kanyang lola na kung pwede raw ba siyang magsulat muli sa kanyang diary. Nasa baul pa, anak. Sagot ni Aling Minda habang ngumingiti. Binasa ko noon. Hindi ko sinasadya pero naintindihan ko ang bigat ng puso mo. Okay lang, Pola. Ngayon, gusto ko nang muling magsulat pero hindi na bilang biktima. At simula noon, gabi-gabi sa ilalim ng ilaw ng gasera, muling isinulat ni Alona ang kanyang saloobin. Ngunit ngayon, hindi na ito puno ng tanong kung bakit nangyari sa kanya ang lahat. Sa halip, puno ito ng pangakong babangon siya, na gagamitin ang kanyang karanasan, hindi para magtago, kundi para makatulong sa iba. Sa tulong ni Ate Riza, nagsimula na rin ang kanyang counseling sessions. Sa unang linggo, ni hindi siya nagsalita sa loob ng silid. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa sahig habang ang therapist ay mahinahong nagtatanong. Ngunit sa ikatlong linggo, habang hawak ang isang stuffed toy na ibinigay ng center, nagsimula siyang magsalita. Hindi ko po inakala na may makikinig sa akin na hindi ako huhusgahan. Sabi niya, sanay po kasi ako na kapag may sinabi akong masakit, sasabihin ng iba na drama lang yan o gawa-gawa ko lang. Tumango ang therapist, si Miss Camille, isang babaeng nasa 30 anyos na may malambing na tinig at mapagkakatiwala ang mga mata. Alona, ang damdamin mo ay totoo at may karapatan kang masaktan. Pero higit sa lahat, may karapatan kang gumaling. Simula noon, naging mas bukas si Alona. Inilabas niya ang takot niya sa mga mata ng tao, ang pangarap niyang makabalik sa pag-aaral, at ang galit na hindi niya kailanman na ipahayag. Gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Gusto ko pong maging guro balang araw. Para pag may batang tulad ko na nangangailangan ng karamay, hindi siya matatakot magsalita. Namangha si Miss Camille. Napakatapang mo, Alona, at tandaan mo, ang mga guro ay hindi lang yung nagtuturo sa loob ng silid-aralan. Minsan, ang mga pinakamatatapang na guro ay yung mga taong ginamit ang sarili nilang kwento para magbigay ng pag-asa. Samantala, si Aling Minda ay hindi rin tumigil sa paghahanap ng hustisya. Inihain niya sa barangay ang opisyal na reklamo na yun na may testimonya na si Alona. Sa tulong ng DSWD at mga abogado, pinroseso na ang kaso laban sa taong pinangalanan bilang Kuya Tisoy. Kahit hindi nila alam ang tunay nitong buong pangalan, may sketch na silang nakuha mula kay Alona at may mga litrato mula sa mga dating trabahador ng proyekto. Sa pagitan ng kanyang pag-recover at therapy, naging bahagi na rin ng araw-araw ni Alona ang pagsusulat ng kwento. Sa luma niyang notebook, sinimulan niya ang isang nobela na ang pangunahing tauhan ay batang babae na katulad niya. Tahimik, pinilit manahimik, pero unti-unting natutong mansalita. Ang titulo ng kwento ko ay Sa Likod ng Tahimik Kong Mundo. Kwento niya minsan kay Miss Camille. Napakagandang pamagat, tugon ng therapist. Dahil minsan, sa likod ng katahimikan ng isang tao, naroon ang pinakamalalim na kwento ng tapang. Dumaan ang mga buwan. Ang resulta ng kanyang buwanang pagsusuri ay patuloy na bumababa. Senyales na gumagaling na siya. Sa bawat pagbisita nila sa diagnostic center, mas magaan ang pakiramdam ni Aling Minda. Ngunit higit pa sa physical recovery, ang mas masayang pinagmamasdan niya ay ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa kanyang apo. Isang hapon, habang sila ay kumakain ng maruya sa ilalim ng punong mangga, tinanong ni Aling Minda si Alona, "Anak, kung may pagkakataon kang makausap ang batang Alona, yung ikaw noon bago pa nangyari lahat, anong sasabihin mo sa kanya?" Matagal bago nakasagot si Alona, pero nang magsalita siya, buo ang kanyang tinig. Sasabihin ko po sa kanya na hindi siya mahina, na hindi siya nag-iisa, at kahit wala siyang idea kung gaano kalalim ang lalakbayin niya,
Matatapos niya ring ito dahil may lola siyang hindi siya iniwan. Sa mga mata ni Aling Minda, may pumatak na luha. Ngunit sa pagkakataong iyon ay luha ng pag-asa. Ang katawan ni Alona ay unti-unting gumagaling. Ang puso niya ay nagsisimula ng tumibok muli ng malaya. At ang kanyang tinig, na minsang pinatahimik ng takot, ay unti-unti nang lumalakas. Ang muling paglalakad ni Alona sa baryo ay parang unang hakbang ng isang sundalo matapos ang digmaan. Banayad ngunit may dalang lakas. Suot niya ang lumang uniforme ng pampublikong paaralan, hindi dahil babalik siya sa klase, kundi dahil gusto niyang maramdaman muli kung paano ang maging normal. Bitbit niya ang isang libro sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay mahigpit ang hawak sa strap ng backpack. Ngunit sa bawat hakbang, dama niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Narinig mo ba? Yan daw ang batang nabuntis na hindi alam kung sino ang ama. Bulong ng isang ali sa tindahan habang kunwaring nag-aayos ng saging. Ay nako, sabi ni Kapitana, baka kung sino lang yung lalaki na yan. Baka hindi totoo yung sinasabi nilang wala namang sanggol. Dagdag ng isa pang kapitbahay. Hindi man naririnig ng diretsyo ni Alona ang mga salita. Ramdam niya ang bawat tingin, ang bawat ngiting may halong panghuhusga. Hindi na ito bago sa kanya. Ilang buwan na rin niyang nararamdaman ang paninira, ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya yung Alona na yumuyuko sa bawat masamang tingin. Ngayon, pinipilit niyang tumayo ng tuwid kahit may mabigat pa ring dalarin. Pagdating niya sa barangay library, sinalubong siya ni Teacher Lem, ang dating guro sa elementarya na ngayon ay librarian. Alona, ikaw na ba yan? May halong gulat at tuwa sa boses ng lalaki. Ang laki mong tingnan ngayon, dalagang-dalaga ka na. Ngumiti si Alona. Pasensya na po kung bigla akong napadaan. Pwede po ba akong manghiram ng libro? Kahit pang grade 8 lang po, gusto ko sanang bumalik sa pagbabasa. O aba, syempre naman. Agad siyang inalalaya ni Teacher Lem papasok. Alam mo, ikaw ang paborito kong estudyante noon. Tahimik pero matalino. Nakakatuwang makita kang bumalik. Sa munting libraryo, habang pinipili niya ang aklat na babasahin, may pumasok na dalawang batang babae, parehong nasa edad 12 o 13. Napahinto ang isa sa kanila nang makita si Alona. Ay siya yun, bulong ng isa, sabay hila sa kaibigan. Yung nabalita sa FB, di ba buntis yan? Nanatiling tahimik si Alona. Hindi siya tumingin. Hindi rin siya nagsalita. Sa halip, inabot niya ang isang librong pinamagatang Mga Bayani ng Katahimikan at tahimik na umupo sa isang sulok. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi lahat handang makinig. Pagka-uwi niya, nadatnan niya si Aling Minda na pinupunasan ang lamesa. Tahimik ito, tila may bumabagabag. La, tanong ni Alona, may problema po ba? May dumaan kanina taga DILG. Pinatawag daw tayo sa barangay hall sa Sabado. May nakarating daw na reklamo na ginagamit natin ang kaso mo para manghingi ng tulong. Sabi pa, baka daw gawa-gawa lang natin yung buong kwento. Napatigil si Alona. Hindi siya makapaniwala. Pati po ba yan, nilalabanan pa rin nila? Anak, ang mga tao, kung minsan, mas takot sila sa katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Mas madali para sa kanila ang magbulag-bulagan kaysa tanggapin na may batang katulad mo na naglakas loob na magsalita. Dumating ang araw ng pagpupulong. Sa barangay hall, nakaupo si Alona sa tabi ni Aling Minda. Habang sa harap ay naroon sina Kapitana, ilang kagawad at ilang miyembro ng lupon ng barangay. May mga papel na nakalatag sa mesa at sa gilid ng silid may ilang residente na halatang naintriga lamang sa usapan. Kayo po ba si Alona Minda? Tanong ng isang opisyal. Opo, sagot ni Alona, diretso ang tingin. Nakarating po sa amin na ginagamit daw ng inyong pamilya ang kwento upang makakuha ng tulong sa iba't ibang organisasyon. Totoo po ba ito? Bago pa man makasagot si Alona, tumayo si Aling Minda. Kung ang pagtanggap ng tulong para sa gamot ng apo ko ay kasalanan, edi kasalanan na po ako. Pero ang kwento po namin, hindi gawa-gawa. Baka po gusto ninyong makita ang medical records?
Ang referral mula kay Dr. Perez o ang counseling report mula sa DSWD? Tahimik ang silid. Isa sa mga kagawad ay tumango, nagsabing may naipasa na ngang mga dokumento sa munisipyo. Wala na silang basehang ipagpatuloy ang reklamo. Ngunit kahit tapos na ang usapan, si Alona ay nanatiling tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito ang huli. Hanggat may mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala, at mas gustong manira kesa umunawa, hindi niya maaasahan ang katahimikan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi siya lalaban gamit ang galit. Lalaban siya gamit ang katotohanan at gamit ang kanyang tinig. Sa mga sumunod na linggo, muling dumalaw si Miss Camille sa kanilang bahay upang i-update ang kanyang therapy. Nakita niya si Alona na nagbabasa sa ilalim ng puno ng mangga, may lapis sa kamay at bukas na notebook sa kandungan. "Kamusta ka na, Alona?" bati niya. "Mas maayos na po. Marami pa rin pong mga taong na nanghuhusga. Pero ngayon, hindi na po ako tinatablan tulad ng dati." "Bakit?" tanong ni Miss Camille. Ngumiti. "Kasi po, alam ko na kung sino ako at hindi sila ang magdidikta noon." Napangiti si Miss Camille. "Tama ka, at yan ang hindi nila kailanman mababawi sa'yo." Sa mga mata ni Alona, naroroon pa rin ang bakas ng mga pinagdaanan. Ngunit higit doon, mas nangingibabaw na ang liwanag ng isang batang natutong harapin ang mundo, hindi upang patunayan ang sarili, kundi upang ipakita na ang totoo, kahit baluktutin pa, ay mananatiling totoo. At kung hindi man siya tanggapin ng lahat, alam niyang may mga taong handang tumindig sa tabi niya. Sapat na iyon upang magpatuloy. Hindi na kailangang sabihin sa kahit sino. Alam ni Alona na mas pinipili pa rin ng mga tao ang tsismis kaysa katotohanan. Ngunit sa halip na matakot o magtago, isinantabi niya ang lahat ng iyon. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagsulat. Araw-araw pagkagising, ay agad siyang nauupo sa kanilang munting mesa sa ilalim ng lumang bentilador, tangan ang kanyang lapis at ang luma niyang notebook na tinahipan ng sinulid ni Aling Minda. Hindi ito basta diary lamang ngayon. Hindi ito lihim na sinasabi lamang sa sarili. Ito na ang naging boses niya. "Ako si Elina, 13 anyos, at hindi ako isang maruming bata. Ako'y tahimik, pero hindi ibig sabihin ay wala akong saloobin. Ako'y sinaktan, pero hindi ibig sabihin ay wala na akong karapatang tumindig." Ito ang pambungad na linya ng kanyang isinulat. Isang kwento ng batang babae na pinagkamalang masama, pero sa likod ng katahimikan ay may sugat na hindi makita ng mata. Sa mga unang pahina, ikinuwento niya ang isang maliit na baryo kung saan ang mga babae ay tinuturuan lamang na maglaba, magluto at magpakabait. Si Elina, ang kanyang karakter, ay palaging pinipilit ngumiti sa kabila ng paninira dahil alam niyang kapag nagsalita siya, baka mas lalo siyang husgahan. Ipinagsama ni Alona ang kanyang sariling karanasan at ang mga obserbasyong napansin niya sa kanyang paligid. Mga batang tulad niya na tahimik lang, ngunit lumalaban sa paraang hindi nakikita ng madla. Isang hapon, habang sinusulat niya ang 15 pahina ng kanyang kwento, dumalaw si Ma'am Carla, isang guro sa bayan na voluntaryong nagtuturo sa mga out-of-school youth. Dati na silang nagkita nang minsang dumalo si Alona sa libreng reading session sa barangay hall. "Alona," bati ni Ma'am Carla habang binababa ang daladalang bag. "May nabalitaan akong nagsusulat ka raw ngayon? Totoo ba yon?" Nahihiyang ngumiti si Alona. "Opo, sinusubukan ko lang po. Pwede ko bang makita?" tanong ni Ma'am Carla. Sabay upo sa tabing silya. Tila nagdalawang isip si Alona, ngunit sa huli, inabot din niya ang notebook. Habang binabasa ito ni Ma'am Carla, hindi mapigilan ang pagtango at paminsang pagpigil ng luha ng guro. Matapos ang halos kalahating oras, ibinalik niya ang notebook kay Alona at nagsalita. "Alona, hindi lang ito basta kwento. Isa itong testimonya. Isa itong piraso ng katotohanan na kailangang marinig ng mas maraming tao. Pero ma'am, ako lang po to. Wala po akong alam sa pagsusulat talaga. Kwento lang po ito ng batang walang boses." "Huwag mong maliitin ang sarili mo," mariing sagot ng guro.
May mga profesional na manunulat na hindi kayang gawin ang nagawa mo. Ang magsulat ng tapat, totoo, at mula sa pusong nasaktan. Gusto mo ba? Ipa-edit ko ito, tapos subukan nating isumite sa Youth Writing Workshop sa Maynila. Napanganga si Alona. Hindi siya makapaniwala. May ganyan po? Oh, hindi mo kailangang lumuwas. Ipapasa lang natin online. Pero kailangan mo ng pseudonym para hindi ka makilala agad. Anong gusto mong pangalan? Saglit siyang nag-isip. Alona M. Simple, pero may laman, bagay. Dumaan ang mga linggo. Patuloy na nag-revise si Alona ng kanyang draft. Tinulungan siya ni Ma'am Carla sa grammar at structure. Ngunit tiniyak ng guro na hindi mabubura ang inig ni Alona sa bawat linya. Sa bawat pahina, siniguro nilang buo pa rin ang damdamin. Totoo pa rin ang sakit. Ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa. Habang pinoproseso nila ang pagsusumite, unti-unti ring lumalaganap ang balita tungkol sa batang manunulat sa kanilang baryo. Ngunit hindi ito tulad ng dating tsismis. Hindi paninirang puri, kundi pagkamangha. Ang dating tinutukso, ngayoy pinag-uusapan na may respeto. Yung batang yon? Aba, marunong palang magsulat yan, sabi ng isang tindera sa palengke. Pina-feature daw sa Manila yung kwento niya. Di mo aakalaing ganun yan, ano? Dagdag pa ng isa. Hindi ito naging mabilis. May ilan pa ring nanlilibak. May nagsasabing ginagamit lang ni Alona ang kanyang trahedya para sumikat. Ngunit ngayong alam na niya ang halaga ng kanyang boses, hindi na siya natitinag. Kung dati ay nilulunok niya ang bawat salita, ngayon ay handa na siyang isulat ang bawat sugat kahit masakit. Sa bahay, si Aling Minda ay palaging nakaupo sa isang gilid, tahimik na pinagmamasdan ng apo habang sumusulat. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Mula sa isang batang takot humarap sa tao, ngayoy isang dalagang lumalaban gamit ang papel at lapis. Wika ni Alona isang gabi habang sabay silang nagkakape sa harap ng bahay. Kung matanggap po yung kwento ko, gusto ko pong gamitin ang bayad para makapagpatayo ng munting reading corner para sa mga batang babae rito. Yung pwede silang magsulat din at matutong magsalita kahit na wala silang kaus. Napaluha si Aling Minda. Anak, akala ko noon nawalan ka ng kinabukasan, pero ngayon ikaw ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ang lugar na to. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mensahe mula sa writing organization sa Maynila. Tinanggap ang submission ni Alona M. at inanyayahan siyang maging isa sa 5 kabataang lalahok sa online writing mentorship program ng isang kilalang foundation. Hindi man siya lumuwas ng personal, isinama siya sa Zoom calls, binigyan ng writing allowance at suportang emosyonal mula sa mga kasamang kabataang manunulat. Doon niya naramdaman na kahit maliit ang baryong kinalakihan niya at kahit nilamon siya noon ng katahimikan, may tinig pa rin siyang pwedeng marinig. At ang tinig na iyon ay nagsimula sa isang pahina ng diary. Habang patuloy ang pag-unlad ni Alona sa kanyang pagsulat at paggaling, nanatiling bukas ang sugat ng kawalang katarungan sa puso ni Aling Minda. Hindi sapat ang kaalaman na ligtas na ang kanyang apo. Hindi rin sapat na gumaling ang katawan ni Alona. Para sa matanda, ang kabuuang paghilom ay hindi makukumpleto hanggat hindi nananagot ang taong sumira sa murang buhay ng kanyang pinakamamahal na apo. At kaya't hindi siya tumigil. Sa tulong ni Ate Risa mula sa DSWD at ni Ma'am Carla, sinimulan nilang ayusin ang mga dokumento upang iakyat sa provincial level ang kaso laban sa lalaking tinukoy ni Alona bilang si Kuya Tisoy. Ang pangalan ay hindi pa rin buo, ngunit dahil sa mga detalye ng muka, oras ng pagtratrabaho at kumpirmasyon mula sa iba pang mga construction worker na kinapanayam ni Aling Minda, unti-unting nabuo ang mga piraso ng palaisipan. May mga trabahador po kami na nakausap. May isa pong lalaking maputi, kulot ang buhok, medyo may tattoo sa kaliwang braso, kwento ni Ma'am Carla habang pinapakita ang sketch na ipinasuri sa isang police artist. Ito raw si Tisoy, ang pinakabago noon sa crew. Hindi siya taga rito at galing raw sa Laguna. Ma'am, dagdag pa ni Ate Riza, may lumabas na record sa isang maliit na kontraktor sa San Pedro, Laguna. May lalaking nagtatrabaho sa ilalim ng alias na Marky.
At base sa larawan at sketch, may pagkakahawig. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga otoridad. Agad silang nagtungo sa lugar, kasamang ang dalawang dating trabahador na unang nagkumpirma sa pagkakakilanlan. Gamit ang mga ebidensya at testimonya ni Alona, pinlano ang pagsagawa ng coordinated surveillance. Sa kabilang dako, habang abala ang mga opisyal sa paghahanap, si Alona ay patuloy sa kanyang mentorship. Sa kabila ng mabibigat na damdaming muling binubuksan sa kanyang mga sulatin, tila doon siya mas nakakatagpo ng katahimikan. Isang gabi, habang nagsusulat ng kabanata sa kanyang nobela, tumigil siya at tumingin sa bintana. Ang hangin ay malamig at ang mga alitaptap ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. La, tawag niya habang pinagmamasdan ang kalangitan. Naaalala niyo pa po yung araw na sinabi ko sa inyo na may bago akong kaibigan? Oo naman anak, yun ang araw na parang gusto kong bawiin ang pagtitiwala sa lahat ng tao. Ngayon po, naiisip ko hindi po lahat ng bagong tao ay masama. Kung hindi ko po nakilala sina Ma'am Carla, si Ate Riza at kayo, baka hindi ko na kaya pang magsalita ulit. Tumango si Aling Minda habang pinapahiran ang mata niya ng panyo. Minsan anak, dumarating ang mabubuting tao kasabay ng masasamang alaala. Pero sila ang patunay na hindi tayo nag-iisa. Kinabukasan, habang nasa harapan si Alona at nagdidilig ng maliliit na halaman sa paso, may tumawag sa cellphone ni Ma'am Carla. Hello? Opo. Kayo po ba yan, Inspector De Castro? Sagot ng guro. Tumango-tango siya habang dahan-dahang lumalakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. Nahuli na po? Sigurado kayo? Saan po siya dinala? Mabilis siyang lumapit kina Alona at Aling Minda. Nakuha na nila. Nahuli si Kuya Tisoy. O dapat sabihin nating si Mark Anthony Rivera. Nakita sa isang bagong construction site sa San Pablo. Tumutugma ang lahat ng detalye. May tattoo sa kaliwang braso, kulot ang buhok, at tumutugma ang fingerprints sa dati nang nahuling kasong child abuse noong 2016. Hindi nakaimik si Alona. Para siyang nanigas, ngunit hindi takot ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng biglang paglabas ng damdaming matagal nang ikinukubli. Tila sinampal siya ng biglaang realidad na totoo. Totoong nahuli na ang lalaking iyon. Totoong may hustisyang dumarating, kahit gaano katagal. Gusto po ba ninyong pumunta sa korte para sa formal na salaysay? Tanong ni Ma'am Carla. Pupunta ako, sagot ni Alona. Pero hindi para sa kanya, para sa sarili ko. Dumating ang araw ng preliminary hearing. Suot ang puting blusa at itim na palda, pumasok si Alona sa munting courtroom sa bayan. Tangan ang lakas na hindi niya alam na kaya niyang buuin. Sa harap ng judge, naglakad siya patungo sa witness stand. Naroon sa kabilang dulo si Mark Anthony, nakaposas, nakatungo, walang imik. Habang tinatanong siya ng abogado, tumingin si Alona sa lalaki. Hindi na siya yung bata na niloko noon. Hindi na siya yung batang binigyan ng candy at tinakot para manahimik. Ano ang naramdaman mo nang gawin ito sa iyo ng taong iyan? Tanong ng abogado. Tahimik si Alona sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya ang judge, pagkatapos ang mga tao sa silid, at saka siya sumagot. Pakiramdam ko po. Pinutol niya ang pagkatao ko. Parang nawala ako. Pero ngayon kahit harap-harapan ko siyang makita, alam kong bumalik na ako. At hindi na niya ulit akong matatahimik. Tahimik ang silid. Ilang segundo ng puro paghinga at pagpigil ng luha, hanggang sa sabay-sabay ang pag-ayos ng mga papel at nagpatuloy ang hearing. Paglabas ng korte, tinapik siya ni Ate Riza sa balikat. Anak, ipinagmamalaki ka naming lahat. Naglakad sila ni Aling Minda palis ng compound. Magkahawak kamay habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Ngunit para kay Alona, iyon ang bagong pagsikat ng kanyang liwanag. Dahil ngayon hindi na lang siya basta biktima, isa na siyang testigo ng katotohanan. Matapos ang pagharap ni Alona sa korte, tila nagkaroon ng malalim ngunit banayad na katahimikan sa kanyang paligid. Sa unang pagkakataon, sa napakahabang panahon, nakakatulog siya ng walang panaginip ng takot. Walang nakatagong boses na bumubulong sa dilim.
Walang malamig na pawis tuwing hating gabi. Hindi pa man lubos na gumagaling ang lahat, pero malinaw na. Nagsimula na ang tunay na paghihilom. Sa mga susunod na buwan, habang patuloy ang pag-usad ng kaso, mas pinili ni Alona na ituon ang sarili sa mga bagay na hindi lang nagpapalakas sa kanya, kundi nagbibigay rin ng bagong layunin. Sa tulong ni Ma'am Carla at ni Ate Riza, tinanggap siya sa isang youth empowerment program ng isang kilalang non-government organization. Dito siya natutong magsalita sa harap ng mas maraming tao, hindi bilang batang biktima ng pang-aabuso, kundi bilang kabataang nakalampas sa unos at na ngayon ay may tinig para sa iba. Sa unang workshop na dinaluhan niya sa lungsod, kabado siya. Nasa isang conference room sila, kasama ang halos 30 kabataang galing sa iba't ibang lalawigan. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng trauma, mula sa bullying, pagkamatay ng magulang, karahasan sa tahanan, at ilan ding kagaya ni Alona ay dumanas ng pang-aabuso. Ngunit imbes na mahiyang magsalita, naramdaman ni Alona na parang nasa piling siya ng mga taong tunay na makakaunawa. Ang ganda ng kwento mo. Alona, sabi ni Rina, isang dalagang galing sa Capiz na nawalan ng pamilya dahil sa sunog. Nakakahiyamang aminin, pero nainggit ako kasi kahit ang lola mo lang ang kasama mo, hindi ka niya iniwan. Ang swerte mo. Mumiti si Alona. Hindi ko po masasabing swerte, pero araw-araw akong nagpapasalamat na meron akong si Lola. Siya ang dahilan kung bakit buo pa ako. Pag-uwi niya sa kanilang baryo, may dala siyang bagong enerhiya. Isang umaga, habang nililinis nila ang bakuran, sinabi niya kay Aling Minda, "La, naisip ko po, gusto ko pong magturo. Kahit hindi pa ako graduate, kahit sa mga bata lang dito." Nagulat ang matanda, "Gusto mong magturo?" "Opo, hindi naman pong formal class. Gusto ko lang pong magkaroon ng reading circle para sa mga batang babae sa baryo. Tuturuan ko silang magsulat, magbasa at magsalita kung may problema sila." Napangiti si Aling Minda, sabay sabi, "Kung yan ang gusto mo, tutulungan kita." Agad silang naglinis ng lumang ubo sa likod ng bahay. Inayos ito gamit ang mga recycled na kahoy at karton. Pininturahan nila ito ng puti at sa pinto ay isinulat ni Alona, "Tinig natin, sulat para sa pag-asa." Doon tuwing hapon, nagtitipon ang 5 hanggang 7 batang babae, mga kalaro dati ni Alona na dati takot makalapit sa kanya. "Pwede po ba naming ikwento ang nangyari sa bahay namin?" Tanong ni Marla, isang batang 9 na taong gulang. "Oo naman, lahat ng kwento niyo ay mahalaga. Dito, walang tatawa, walang manlalait. Lahat dito ay may karapatang mansalita." At sa mga araw na iyon, sa maliit na kubo sa likod ng bahay ni na Alona, mas maraming sugat ang unti-unting naghihilom. Hindi lang sa kanya, kundi sa ibang batang babae na dati walang mapagsabihan. Habang patuloy ang kanyang serbisyo sa mga bata, tuloy din ang kanyang pag-aaral. Tinanggap siya sa isang alternative learning system program kung saan kahit hindi siya nakapasok ng regular sa eskwelahan, ay unti-unti siyang humahabol. Buwan-buwan, dumadalo siya sa klase sa bayan, dala ang kanyang mga modules, reviewer at pagsusulit. Pagkatapos ng isa sa mga pagsusulit, nilapitan siya ng isang guro. "Alona, gusto kong malaman mong isa ka sa pinakamahuhusay sa batch natin. At kung magpapatuloy ka, hindi malayong ikaw ay makapasok sa kolehiyo balang araw." Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kung iisipin, ilang buwan lang ang nakaraan ay halos ayaw na niyang humarap sa salamin. At ngayon, may taong nagsasabing may pag-asa siyang magtapos ng pag-aaral. Napaluha siya sa labas ng eskwelahan. Ngunit hindi dahil sa lungkot. Sa unang pagkakataon, luhang may dalang pag-asa ang kanyang ibinagsak sa lupa. Sa bahay, isinalaysay niya ang lahat kay Aling Minda. "La, sabi po ni Sir, pwede raw akong magkolehiyo." Yumaap ang matanda. "Anak, matagal ko nang alam na aabot ka roon. Ang tanong lang talaga ay kailan. At ngayon, alam ko na ang sagot." Bilang suporta, nagsimula ring gumawa si Aling Minda ng maliliit na produkto tulad ng binurong gulay, tinapa at sinantulan na binebenta niya sa palengke para makatulong sa panggastos ng apo.
Hindi man marangya ang buhay nila, alam nilang bawat barya ay papunta sa mas malaking pangarap. Habang sumasapit ang bagong taon, tumanggap ng sulat si Alona mula sa foundation na unang tumulong sa kanya. Inanyayahan siya bilang keynote speaker para sa isang pambansang seminar sa Maynila tungkol sa child abuse awareness. Hindi siya makapaniwala. Mula sa batang hindi makapagsalita sa harap ng sarili niyang lola, ngayon ay inaasahang magsalita sa harap ng daan-daang guro, social workers at kabataan. Pupunta po ako, hindi para maging bida, kundi para sabihin sa lahat na kahit sinong bata, kahit tahimik, may kwento at may karapatang marinig. At habang sumasakay sila ng bus patungong lungsod, hawak ni Alona ang kanyang lumang diary sa bag. Hindi para muling isulat ang nakaraan, kundi para ipaalala sa sarili na sa likod ng bawat pahina ng sakit ay may bagong pahinang puno ng pag-asa. Ang biyahe patungong Maynila ay hindi lang simpleng paglalakbay para kay Alona. Sa bawat ikot ng gulong ng bus, para bang unti-unting pinapaikot din ng panahon ang mga alaala niya. Mga eksenang dati ay pilit niyang kinalimutan. Ang madilim na kwarto ng barong-barong, ang malamig na boses ni Kuya Tisoy, ang pagtabigla ng mga nurse, ang katahimikan ng kanyang lola sa unang balita ng buntis siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya tinatakasan ang mga iyon. Tinitingnan na niya ito sa mata. Hindi bilang kahinaan, kundi bilang patunay na nalampasan niya ang unos. Pagdating nila sa lungsod, sinalubong sila ng isang team mula sa foundation na nag-organisa ng seminar. Inihatid sila sa isang maliit ngunit maayos na dormitoryo kung saan pansamantalang maninirahan ang mga imbitado. May sariling kwarto si Alona. Sa unang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, tinanaw niya ang bintana at pinanood ang mga ilaw ng syudad na kumikislap mula sa mga gusali. Napakalaki pala ng mundo sa labas ng baryo, bulong niya sa sarili, at napakarami ko pang hindi nakikita. Kinabukasan, sa mismong venue ng seminar, isang auditorium sa loob ng isang unibersidad, naroon ang daan-daang delegado. Mga guro, social workers, youth advocates, at mga kapwa kabataan. Nakaupo si Alona sa backstage, suot ang isang simpleng blusa at itim na pantalon. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang papel na may tala ng kanyang talumpati. Lumapit si Ma'am Carla sa kanya, ngumiti at hinawakan siya sa balikat. "Handa ka na ba?" "Hindi po," sagot ni Alona habang bahagyang tumatawa. "Pero lalaban pa rin ako." Pagbanggit ng kanyang pangalan, tumayo si Alona at marahang naglakad paunta sa entablado. Habang papalapit, hindi niya mapigilang maramdaman ang pagtabog ng dibdib niya. Ngunit pagharap niya sa mikropono, nakita niya sa gitna ng madla si Aling Minda. Nakaupo sa unang hilera, tahimik at nag-aantabay. Doon siya kumuha ng lakas. "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula ni Alona, mahinahon ngunit matatag. Si Alona M. mula sa isang maliit na baryo sa Quezon. 13 anyos po ako nang sinira ng isang lalaki ang katahimikan ng buhay ko. Tahimik ang buong auditorium, walang kumikibo, lahat ay nakatuon sa kanya. Sa loob ng maraming buwan, akala ko ako ang may kasalanan. Akala ko ako ang marumi. Pinaniwala ako ng mundo na dahil bata ako at mahirap, wala akong boses. Pero ngayon po, narito ako. Hindi para magsumbong, kundi para ipaalala sa inyong lahat na kahit ang pinakamahihinang tinig ay pwedeng maging pinakamalakas na mensahe. Habang lumalalim ang kanyang pananalita, maririnig ang pagbuntong hininga ng ilan, ang pagpahid ng luha ng iba, at ang marahang pagtango ng mga kapwa survivor. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay na pumalakpak ang lahat. Hindi basta palakpak ng pag-apruba, kundi palakpak ng paggalang, ng pagdamay, at ng paghanga. Si Alona ay pinuntahan ng iba't ibang mga tagapakinig. May lumapit na guro, may social worker, at may isang babae na umiiyak habang sinasabing, "Salamat dahil ikaw ang tinig na hindi ko kailanman nakuha noon." Pagbalik sa dormitoryo, habang nagpapahinga sa kwarto, muling binuklat ni Alona ang kanyang diary. Ngunit hindi siya nagsulat ng bagong kwento. Sa halip, isinulat niya ang isang liham, hindi para sa foundation,
hindi para sa mga taong tumulong, kundi para sa taong naging pinagmulan ng kanyang sakit. Mahal kong dating multo, alam kong hindi mo inaasahan na makakatanggap ka ng liham mula sa akin. At siguro, kung babasahin mo man ito, iisipin mong isa itong sumpa. Pero hindi. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagpapalaya. Hindi ko na hinahanap ang sagot sa tanong kung bakit mo ginawa sa akin ang ginawa mo. Hindi ko na rin hinihiling na maramdaman mo ang sakit na idinulot mo. Gusto ko lang sabihin, pinatawad na kita. Hindi dahil madali, hindi dahil dapat, kundi dahil ayokong ikaw pa rin ang humawak sa buhay ko. Ngayon, hawak ko na ulit ang sarili ko at wala ka na sa kwento ng mga susunod kong pahina. Kinabukasan, isinama niya ang sulat sa notebook at inilagay ito sa isang brown envelope. Sa kanyang isipan, tapos na ang bahagi ng kanyang buhay na pinamunuan ng takot. Ngayon, ito na ang bahagi ng pagtanggap, hindi lang sa nangyari, kundi sa bagong pagkatao niya. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga batang nagbabasa sa ilalim ng punong mangga. Ang kanyang maliit na reading corner ay hindi na lamang basta taguan ng mga bata sa init ng araw, kundi naging silungan ng damdamin, ng mga kwento at ng pag-asa. Ate Alona, tawag ng isang bata, gusto niyo pong basahin yung sinulat ko? Kinuha ni Alona ang papel at binasa ito. Isang simpleng kwento ito tungkol sa batang babae na nawalan ng pusa at kung paanong natuto siyang umiti muli. Payak, pero totoo. At iyon ang pinakamahalaga. Sa dulo ng araw, habang nakatingin sa papalubog na araw, tinanong siya ni Aling Minda, "Tapos na ba ang lahat?" "Hindi pa po, La," sagot ni Alona. "Pero sa wakas, kaya ko nang harapin ang mga susunod." At sa hangin ng dapit hapon, sa mga yapak ng bata sa paligid, at sa bawat pahina ng kwento niya, naroroon ang hindi mabuburang tanda na kahit sinong batang sinaktan, binastos o pinatahimik, ay pwedeng muling tumindig, muling magsalita at muling magmahal, una sa lahat, sa sarili. Lumipas ang mga taon, sa baryong minsang naging kulungan ng katahimikan para kay Alona. Unti-unti nang lumalakas ang mga tinig ng kabataan. Ang maliit na reading corner sa likod ng kanilang bahay ay naging mas malawak. May mga istante ng libro, may whiteboard, may lumang desktop na ipinagkaloob ng isang non-profit group. Sa labas, nakasabit pa rin ang maliit na karatulang sinulat ni Alona noon. "Tinig natin sulat para sa pag-asa." Ngunit hindi na siya tinatawag na Alonang batang buntis. Sa halip, siya na ngayon si Ma'am Alona para sa mga bata at Alona M sa mundo ng mga manunulat at tagapagsalita. Sa edad na 22, natapos ni Alona ang kursong Bachelor of Science in Social Work bilang cum laude mula sa isang universidad na sumuporta sa kanya sa pamamagitan ng full scholarship. Naging masigasig siya sa kanyang klase, hindi lamang dahil sa pangarap, kundi dahil alam niyang may mga batang umaasa sa tagumpay niyang ito. Mga batang tulad niya noon na hindi makalaban, hindi makapagsumbong at piniling manahimik. Habang inaabot niya ang diploma sa araw ng kanyang pagtatapos, tumingin siya sa unahan ng auditorium kung saan nakaupo si Aling Minda, may hawak na lumang cellphone at lumuluha habang nakangiti. "Mahal na mahal kita, La," bulong ni Alona sa sarili. Hindi nagtagal, inilunsad ang kanyang unang aklat, ang binuo niyang nobelang Sa Likod ng Tahimik Kong Mundo. Ngayon ay opisyal nang inilathala at ginawang required reading material sa ilang pampublikong paaralan. May mga pabalat itong kulay bughaw, may guhit ng batang babae na nakauo sa ilalim ng puno. At sa likod nito ay nakasulat, "Sa katahimikan ng isang bata, may sigaw ng daang taong sakit." Pero sa bawat pahina ng kanyang kwento, may pag-asang bumubulong. Hindi ka nag-iisa. Sa kanyang book launching, sinalubong siya ng mga estudyante, guro at mga kababaihan na lumuwas pa mula sa iba't ibang lalawigan upang makinig sa kanya.
Hindi lahat ng mukha sa harap niya ay pamilyar. Pero sa mga mata ng mga ito, nakita niya ang parehong damdamin na dati niyang kinarga. Takot, pangamba, at ang uhaw na marinig ng totoo. Hindi ko ginusto ang maging biktima, panimula ni Alona sa kanyang talumpati. Pero tinanggap ko ang tungkulin na maging tinig. Dahil kung hindi ako magsasalita, sino pa? Kung hindi ako kikilos, hanggang kailan pa? Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Isa sa mga dumalo, si Jenny, isang guro mula sa Mindoro, ay lumapit sa kanya pagkatapos. Alona, hindi mo lang ako pinaiyak. Pinaalala mo sa akin kung bakit ako naging guro. Dahil bawat estudyanteng katulad mo ay may kwento na dapat pakinggan. Sa puntong iyon, alam ni Alona na hindi na siya nag-iisa sa laban. At sa bawat pahayag niya, mas lumalakas ang kanyang mensahe. Ang biktima ay pwedeng maging tagapagligtas ng iba. Sa tulong ng manakinita mula sa kanyang libro at ng scholarship na natapos niya, nagtayo si Alona ng isang maliit na center para sa kabataang babae sa mismong baryo kung saan siya lumaki. Tinawag niya itong Kanlungan ni Elina, hango sa pangalan ng kanyang karakter sa nobela. Sa loob nito, may mga silid para sa emergency shelter, may counseling room, at may activity hall kung saan isinasagawa ang mga seminar, art therapy, at writing workshops. Dito, linggo-linggo, ay dumadalo ang mga batang babae mula sa mga kalapit na barangay. Marami sa kanila ang biktima rin ng pananakit o pang-aabuso. Pero sa bawat yakap, sa bawat salaysay at sa bawat pahina ng kanilang sulatin, unti-unting binubura ang takot na iniwan ng nakaraan. Isang araw, habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagsusulat sa ilalim ng punong mangga, ang parehong puno kung saan siya dati umiiyak, may lumapit na batang babae. "Ma'am Alona, pwede po ba kitang yakapin?" tanong nito. "Bakit naman anak?" "Wala lang po, kasi ang sarap po pala ng pakiramdam kapag may taong nakakaintindi." Lumuhod si Alona at niyakap ang bata. Walang salita, walang paliwanag, pero sa isang yakap, may tinig na mas malakas pa sa kahit anong talumpati. Samantala, si Aling Minda, kahit may edad na, ay patuloy na tumutulong sa center bilang tagapagluto ng mga merienda. Sa tuwing may dumadalaw na donors o bisita, ipinagmamalaki niya si Alona, hindi bilang apo na nagtagumpay, kundi bilang batang minsang nawala, pero mas piniling bumalik at lumaban. Isang gabi, habang nakaupo sila sa porch ng kanilang bahay, tinanong ni Alona ang matanda, "La, natatakot pa rin po ba kayo minsan na baka may ibang batang danasin ang naranasan ko?" "Oo, anak, pero ngayon alam kong may kanluma na sila, may Alona na silang pwedeng lapitan. At sa mundong madalas hindi nakikinig, isa kang patunay na kayang marinig ang kahit pinakamahinang boses." Ngumiti si Alona, tumingala sa langit. "Hindi ko alam kung anong magiging takbo ng buhay ko bukas, La. Pero kahit saan man ako dalhin, isa lang ang hindi ko kakalimutan. Ang batang babae na dating natutong manahimik, pero ngayoy tumatayo para sa lahat ng batang pinatahimik. Sa dulo ng araw, sa bawat pahina ng kanyang aklat, sa bawat kwento ng kabataang nailigtas mula sa dilim, at sa bawat batang lumalapit upang magsabi ng salamat po, nariyan ang katotohanang hindi maikakaila. Si Alona ay hindi na lamang biktima, isa na siyang tinig ng pag-asa.